Hay nako, na-log out na naman yung Facebook profile ko. Yan yung profile na na-recover noong March 1 during the rally or gathering we had here in Taiwan. Yan yung account na nag-a-upload ng mga reels sa Facebook page. So yung mga reels na naka-upload sa Facebook page, meron doon na related sa politics. And to be honest, maraming mga videos doon nagtitrending talaga. So ngayon ang tanong ko, requirement ba talagang i-log out or deactivate or terminate or kung ano pang terms na pwedeng gamitin dun sa Blue app kapag supporter ka ng Duterte? Alam nyo, nakaka-amaze nga yung mga supporters ng mga Duterte kasi pagkatapos ng sobrang daming kasinungalingan during the hearing, kusa yung mga supporters na gumagawa ng investigation at marami pa ang mismong taong apektado na nagbibigay ng kanyang pahayag para sabihin sa mga Pilipino na kasinungalingan yung mga sinasabi ng witness nila sa hearing na yon. Hindi ko malaman kung malulungkot ako, magagalit ako, or maiinis ako sa patuloy na on and off ng Facebook profile ko. Hindi ko alam kung talagang ako lang ba or marami kayo na nagpo-post din para sa mga Duterte na ganito din yung nangyayari sa Blue app nyo. Kino-confirm pa nila yung identity ko. Hiningan pa ako ng national ID sa Blue app. Pero yung mga testimony, yung mga quote cards ng sinungaling na witness nila, nandyan lang sa Facebook. Hindi naman nila finact-check. Hindi naman nila kinonfirm kung totoo yan. And then, maraming mga trolls talaga na accounts. Nandyan naman, patuloy na nagko-comment sa account mo. Tapos kapag chinecheck mo, nakalock yung profile. Tapos iba yung picture nila, iba din yung pangalan nila. Pero yung mga totoong tao, tulad natin, bakit lagi tayong biktima ng ganitong mga ginagawa ng Facebook? Ano ba talaga? Anti-troll ba sila or anti-totoong tao? Diba, nakakapagtataka? Kahit na nakakainis, talagang maiisip mo talaga. Tingnan nyo sa Blue app, hinihingan ka ng identification card para malaman nila na totoong tao ka. Pero, dun sa atin, sa Pilipinas, mga politiko, hindi man lang nila ma-fact check yung mga ginagamit nilang witness sa mga hearings na yan. Kung social networking app nga, gustong ma-sure na totoo yung taong yun, yung HOR pa kaya? Well, sino-sino ba ang gumagamit ng mga witness na ganyan, na mga sinungaling? Let's talk about De Lima. Ano ba ang background ni De Lima? Hindi ito galing sa akin Kung i-search mo online, makikita mo, meron siyang drug money na issue. Tapos nakulong siya. Nakalabas lang siya ng time ni BBM, which is nakakapagtataka. Bakit sa time ni BBM, pwede na siyang lumabas? Diba? Friends sila. And then, hindi lang drug money ang problema, meron pa siyang mga ginagawang hindi maganda. Tulad ng sinasabi niyang weakness ng isang babae. Ilang videos ba niya ang nagtitrending? Nasa loob ng kulungan. Tapos ang dami pang nai-involve na mga lalaki sa kanya. Yan ba yung credible na tao na pwedeng i-question si Inday Sara? Mukhang malabo naman. Kung kredibilidad lang ang pag-uusapan, sobrang layo ni De Lima kay Inday Sara. Si Jokno. 'Di ba? Sila ang nagpo-push ng impeachment na to. Ano bang background ni Jokno? Dilawan biglang ngayon naging okay sa pamumuno ni BBM? Ano yan? Friends with benefits? Nasabihan lang siya ni Tatay Digong na ang pangit ng ipin niya tapos ganyan siya gumante? Kung face card lang ang pag-uusapan, walang-wala si Jokno kay Inday Sara at sa lahat ng anak ni Tatay Digong. Ano ba yung kredibilidad ni Luistro? Di ba trending na trending ngayon yung video niya na sinabi niya na tinago niya yung asawa niya kasi nga tinulungan nga niya yung iba, yung asawa pa niya. Tapos ano ba yung kaso ng asawa niya?
Tapos ano ang sabi ni Inday Sara? May utang pa yan na milyon-milyon sa kanya. Kung iisipin nyo, ang layo ng kredibilidad nila kay VP Inday Sara. Tapos ngayon, parang sila yung may hawak ng alas sa atin. Dahil ba, friends na nila si BBM? Tapos tayo, yung mga nagsasabi ng totoo, tayo yung nilalag out sa Facebook? Ay nako. If we do not have peace and order, and if we cannot stop corruption, this government, no, nay, maybe our country will never, never, never develop. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me. But if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino.